Eto nga pala ang inyong ate na maliit lang pero matapang. So, pupunta nga pala ako guys sa Taytay, Palawan dahil birthday ng aking lolo. So makikita niyo, yan na ang aming ulam. So gabi na ako nakarating yan guys kasi umalis ako dito sa bahay is around 12 p.m. Then siguro naghintay pa yung shuttle van ng 2 or 3 2 or Bruh. 3 basta gano'n. Then nakasaya ako mga 3 p.m. na. So, siyempre 4 hours yung biyahe papuntang Taytay. Then nakarating ako dun mga 7 na. Ay, before 7, gano'n. Then sinundo ako ng aking tito sa Bato or sa crossing kasi dun po babaan lahat ng mga pasahero na pupunta sa Calawag. Then, ay nako, alam niyo ba guys yung ginawa ko? Uminom ako ng 4 na Bonamine para wala akong maramdaman dahil guys, alam niyo, ayaw ko talaga na magbiyahe. Lalo na mag-isa ako dahil marami akong imagination na madidisgrasya gano'n. Kaya ininuman ko ng 4 na Bonamine para hindi ako mahilo. Then ang problema, nakatulog talaga ako sa buong biyahe. Ngayon guys, pupunta ako sa aking bahay ng aking tito kasi doon naganapin ang birthday ng aking lolo. Then kung makikita niyo guys, sobrang ganda ng tanawin. Ang ganda talaga tumira sa bundok guys. Malayo sa mga chismoso niyong kapitbahay na pinapakailaman ng iyong buhay dahil may bago kang boyfriend. Hoy! So, ayan kung makikita niyo, sobrang habog pa. So, yung mga putik, sarap imudmud ng mga chismosa niyong kapitbahay. Hoy, wag naman ganon. So, alam niyo lang, sobrang gusto ko talaga sa bukid guys. So, lahat naman siguro tayo dahil sobrang maaliwalas, wala kang maririnig na mga sakyan, mga amoy. Actually, meron naman, but amoy talaga ng kagubatan, amoy ng hayop, ganun. Hindi yung hayop na kapitbahay niyo. Hay, mga kapitbahay. So, tamaan na kayo sa mga sinasabi ko. Hindi kayo yun, uy. So, ayan, naglalakad na ako papunta sa bahay na aking tito. So, ayan kasi, nagdadahan-dahan ako kasi nga sobrang putik talaga yan guys, kung makikita niyo. So kapag hindi ka magdahan-dahan talaga lusot ka talaga sa tubig. Ayan, kung makikita niyo. Nagulat pa nga ako kasi nga ano, naglalakad ako, may biglang ang tawag dito, may biglang pumunta sa tubig. Tapos hindi ko alam saan siya napunta. Tingin ko ibon na sumisisid ng isda. Yun. Tapos pagtingin ko, nandun siya sa dulo. Pagtingin ko ibon tapos lumipad. Ayan, halagin 'di ba mababaw 'yan. Lagpas baywang 'yan. So, talagang video na video ko diyan kasi ang tagal ko nakabalik diyan. So, yung bahay na yun, huy, hindi yan puwestuhan, ah, ano yun guys, may baboy doon na nakapira, dun nakakakulong yung baboy. Then, sa kwento ng tito ko, marami na dati yung baboy na yun. Pero, nagkasakit kasi guys. Actually, nagka-baby na siya. Tapos, nung pinanganak yung baby, yung baboy, mga biik, namatay. Pati yung nanay, pati yung mga anak, wala talagang natira. So, ganun talaga siguro yung buhay ng hayop, no? Yung papakainin mo, aalagaan mo, tapos mamamatay lang. Para bang boyfriend mo, 'di ba? Minahal mo, inalagaan mo, tas iiwan ka lang sa ere. Ay, talaga yun ang masakit, guys. So, ayan na, malapit na ako sa bahay ng aking tito. May papakita pala ako niyan sa inyo. Talagang puwede niyo imudmud yung ano diyan, yung kapitbahay niyang tsismosa. Ay, nadapa siguro yung kapitbahay namin nga kabigkas ko sa kanya. Kanina pa chika-chika. Kaya pa makikita niya, diyan nga pala niligo yung kalabaw. Yan. Nalasing pa yung tita ko. Hindi ko kasi na-videoan guys kung makikita niyo lang. Sobrang lasing niya. Tapos, ano siya, nakasakay siya sa motor. Siya dapat yung bibili. Then, bigla akong dumating. Buti dumating ako dahil naligo ako. Pagtingin ko, tinanong ko siya, Tita Nonay, Tita Nonay, saan ka pupunta? Tapos sabi niya, bibili. Sabi niya, ikaw na lang bibili. Yun, bumili ako. Muntik na siyang mag-shoot doon sa liguan ng kalabaw. Sabi ko, lah, tika na, ako na lang bumili. Buti na lang marunong ako magmotor, oh, di ba? Sana all kasama ang anak. Ay, so napakaganda talaga guys tumira sa bundok kasi sobrang sarap ng hangin, magaan sa pakiramdam, yan.
Parang wala kang wala kang poproblemahin sa araw-araw. So, gano'n lang ang buhay natin. Dapat chill-chill lang. Alam mo dapat ini-enjoy naman ang buhay natin guys kasi alam niyo naman yung buhay ng tao is mabilis tayong tumanda. Parang yung role lang natin sa mundo, ang role lang natin sa mundo is ipanganak, maging masaya, na-experience yung mga bagay-bagay na hindi natin na-experience bago tayo mawala sa mundo. So, kawawa naman yung mga bata na pagkapanganak pa lang is nawala na sa mundo. So, sobrang blessed natin guys. Sobrang blessed nating at age of 24, katulad ko, naranasan ko na yung mga bagay-bagay, 'di ba? Na try ko sa sa tawag dito, na-try ko maglaro sa labas ng bahay kasama yung mga kaibigan ko. Kaysa naman yung mga bata na kapag kapanganak pa lang is wala na, hindi man na naranasan yung mga gano'ng bagay. So, napaka-blessed natin na nagawa natin yung mga gano'n. Always tayong magpasalamat kay Lord kasi nagawa natin yung gano'ng bagay, 'di ba? Na-enjoy natin, naranasan natin. Kaya guys, habang buhay pa tayo, piliin nating maging masaya. Tsaka din yung mga problema, yung problema naman guys, palagi naman talaga nandiyan sa buhay yan, hindi naman talaga nawawala eh. Kasama natin siya sa araw-araw. Kaya gawin na lang natin maging masaya. Mag-pray kay Lord. Oh, yun nga guys. Yan na pala ang aking lola, kasama ang aking pinsan. Sinundo ng aking lola kasi napakatagal niya yan kung alam niyo lang. Kakain na lang lahat-lahat. Ang tagal niya, yung pa naglaba pa siya. Pinasundo pa yan dun sa bata. Yung anak ng aking tito. Yun. Tapos yan nagpipray na. Yan, tawa-tawa kami dyan kasi nga nagpipray. Tapos, siguro bata guys, hindi pa niya alam na magpipray. Nagpipray. Ayun, tawa siya ng tawa. Hindi niya siguro alam na nagpipray. So, happy birthday, tatay. Yun. Yan, tuwang-tuwa siya niya kasi yung cake gusto niya nang kainin. So, mamaya pa. Pero binigyan naman namin siya. Grabe naman kayo. So, ayan. Kain-kain lang. Di ka na video guys. Actually, pangatlo kain ko na yun. Parang hindi ako nabubusog. Yun. Tapos umupo ako sa duyan kasi may duyan yan sa likod. Sobrang sarap talaga dyan sa duyan na yan. Ang sarap talaga sa Bukid Manirahan. Actually guys, so wala pa yung mga ibang bisita. Lalo na yung saging. Yan, napakasarap kainin sa bundok, papahin. Yung tipong gutom na gutom ka, tapos umuulan, di ba? Kakain ka na lang ng saging. So, kain guys. Ayan, syempre, ang kapal naman ang mukha ko, di ba? Kung di ako maghuhugas ng plato. Ay, si, yung, yung kapitbahay yung pinakain mo na lang. Nag-take out pa, hindi pa naghugas ng plato, di ba? Ang kapal mo naman, sir. Ayun tatay ko,